Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, the Six Peters TV. Sa araw na ito ay mayroon namang na-encounter natin na problema, ay naputol at saka may butas na yung tubo. Naputol yung tubo na daanan ng LT soot release, bulok na at binablind ko dahil lumalabas yung carbon dyan, kasi sa ngayon ay umandar ang barko. So ang magagawa lang natin dito ay sukatan natin ito at gagawin natin ng panibago sa workshop na hindi tinatanggal itong luma na to. Ito yung pangkaraniwan ko na ginagawa sa lahat ng mga tubo, na gumagawa muna ako ng bagong tubo bago baklasin upang mag-less ang ating time sa pagkabit. Kasi sa ngayon hindi mo na ihinto yung barko gawa nung wala pa yung ginawa ko. So pag natapos ko ng ginawa yon, ay hinto tayo ng kahit mga 30 minutes at papalitan ng tubo na to. So bago ko sukatan ito ay ituturo ko sa inyo ang mga diskarte kung paano natin mapabilis ang pagtanggal. So ang pagtanggal sa tubo na to ay kailangan muna ng palitan lahat ng bolt dito ay isa-isa, para pag natapos na yung ginawa natin na bago ay madali siyang baklasin. Yun ang diskarte dito. So pagkatapos nyan ay susukatan na natin at gagawin na natin sa workshop. Itong tubo na to ay tagos ito hanggang dun sa taas. Naka-oscillate doon yan sa loob ng 5 inches. So nakita ko dito wala na, butas na rin pala ito at kailangan na nating palitan. Di naman pwede na magtagal tayo. So ngayon wala akong plansa, isang plansa na gagawin natin, ay wala tayong stock dito sa barko, kaya gumawa tayo ng plansa at mayroon akong steel plate dito na makapal. Yun ang ginawa ko. So ngayon ay linisan natin at ituturno ito, at pagkatapos ay butasan natin upang magamit natin sa ating project sa LT soot release na tubo. Kasi kailangan ng palitan gawa nung di na sila makapag soot release, kasi importante ang soot release sa barko na ito upang hindi mag-accumulate ang carbon doon sa tubo ng EGB o exhaust gas boiler. Kasi pag nag-accumulate na yung carbon deposit doon sa may loob ng tubo ng EGB, kasi ang EGB na to ay fire tube. So pag nag-accumulate na doon, hindi na siya maka-generate ng magandang pressure ng steam, kasi hindi na makadaloy ng gusto ang ating exhaust galing sa main engine. So ito na namarkahan ko na ito ng 8 butas. So panoorin nyo ito at step by step itong pagbubutas natin mula sa maliit hanggang umabot tayo doon sa 18mm. So ang ginawa ko dito ay step by step ang pagbubutas, gawa nung kung bibiglain mo ito ng mula maliit tapos bigla mong 18mm ay maaari kayong madisgrasya, maaari kayong mahampas gawa nung malaki niyo yung kain dong 18mm. So unang-una ay unang ginawa ko ay 6mm muna, tapos 8mm, then 10mm, 12, 14, 16, then 18. So yan ang aking diskarte upang hindi ako mahampas sa plants na to. Kasi kung dandahanin mo siyang
palaki ng palaki yung butas, ay safety ka dyan. Kasi gawa nung kukunti lang ang makakain nila, 2 mm lang. So kabilaan 1 mm. So hindi ka madadala nito kasi ang barina nito ay mataas yung torque. So kung malaki yung kain, maaring ihampas ka nito. Kaya maraming na disgrasya sa pagbubutas nito gawa nung mula maliit diretso na nila dito yung malaki. Kaya maraming nabalian ng kamay at nahampas sa barina na to. So ito na, natapos ko na yung ginawa natin. Kompleto Ricardo na. Nakikita niyo naman ang ating ginawa. So ito yung pattern natin sa ating ginawa. So ito na, kompleto Ricardo na ito at mag-umpisa na tayo sa fabrication sa tubo. So dito ay mag-umpisa na tayo. Ito yung ginawa natin. At yon ang mga iba nating kailangan natin na plansa ay naka-ready na. So ang tubo pala nito ay schedule 40. Ang tubo na to ay schedule 40 na mayroon siyang heat resistant. So hindi to ordinary na tubo, ito ay pang boiler ito. Mayroon siyang heat resistant kasi ang temperature na dumaan doon ay nasa 200 above ang temperature na dumaan doon upang magpapakulo doon sa tubig ng EGB at yun ang magiging steam. So ang diskarte ko dito sa gitna ay kailangan na rotable ang plants nito kasi gawa nung sa makikita nyo doon sa posisyon ng branch na to ay naka-incline. So naka-incline siya at medyo bumaba pa dito sa port side. Nakikita niyo yung forma, parang bumaba sa port side. So ang kailangan natin dito ay rootable plants. Yan. At saka itong blind plants na yan ay wala namang problema yan kahit tabingi yan, total blind man lang yan. Pero doon sa gagawin natin, ipantay natin yan, i-position natin by squala. So pati yung kabila ganun din. Yan, kasi medyo tabingi, nakikita niyo naman tabingi siya. So ang gagawin natin, kamukha nung ginawa ko, kailangan rootable. Yan, mas mababa yung kabila, mataas yung starboard side. So yun ang ating gagawin. Ito mataas to kaysa dito, pababa to. So ang tubo na to ay kailangan nating kapihin kung ano ang pagka-cut dito. Naka-incline siya, so ang pagka-cut mo rin doon ay naka-incline din. Yan ano siya ng 17 degrees. Yan ang posisyon ng tubo. So ito na, at ano na natin, ito yung gagawin natin. Ito yung tubo na ginagaya natin yung luma. So wala namang problema dito. Ang masasabi ko lang, maituturo ko sa inyo kung ano ang posisyon ng papalitang tubo nyo, ay gayahin nyo lang kung anong degrees, ilan yung incline, yun ang gagayahin nyo. Dahil kung hindi nyo gagayahin, siyempre natural, hindi siya papasok, duduling yan. Yan, so kailangan iskulado ang pagkaasinta dito. Sa akin ay blind lang to, kaya height lang ang ginagamit ko. Total blind man lang ito. Ang purpose nito ay dito natin, halimbawa mayroong maglilinis doon sa EGB, dito nilalagay yung hose papuntang sotang. Kaya may blind siya, so may ilalagay namin plants dyan na may nakakunik na hose. So pag naglinis sa EGB ng tubig, yung tubig na makukuha dyan dadaan at ipapasok doon sa sotang. Kaya mayroon siyang blind. Yung purpose ng blind dito sa harap ay
inspection na plans yon. Halimbawa, mayroong hindi dumaan yung nagbarado yung tubo. So dito sa may harap na blind na plants, doon mo buksan at titingnan kung anong nangyayari doon sa loob. Yun ang purpose nun. So itong winilding ko ay diyan dumaan yung tubig na papuntang tank. Ayan na. So i-explain ko sa inyo kung ano ang purpose sa tubo na ito upang mayroon kayong idea at maliwanagan kayo kung anong para saan ba talaga itong tubo na to. Bakit ito ay napaka-importante sa parte sa main engine o sa main engine exhaust. So i-explain ko sa inyo ito. So itong tubo na ito ay para ito sa soot blowing. Ang chemical na ilalagay dyan ay galing sa Drumarin na tinatawag natin na LT soot release. So ano ba ang LT soot release? So LT soot release is a low temperature soot remover. Is a unique catalytic powder and designed to effectively reduce the exhaust deposits and to maintain the clean and heat transfer surfaces in exhaust gas boiler, and the deposits in the exhaust system like corrosion, increase stock fire potential at can lead to costly repair. Kaya ini-introduce ito sa lahat ng mga barko na mag-conduct sila ng soot release. So mayroon iba-iba ang mga brand, mayroong sa Unitor at mayroon din dito sa Drumarin. Pero dito sa barko ang ginagamit ay LT soot release. Ang LT soot release nito ay kaya nakalagay doon LT, that is low temperature soot release. Kasi the low activation temperature only 200 degrees Celsius ang LT soot release. So ang complements and assures that the most efficient energy recovery system remain free of exhaust deposit. So itong LT soot release ay to remove works and reducing the ignition temperature of organic deposits from incomplete combustion, which then an adherent incombustible deposits. In doing so, exhaust deposits become friable, losing their adherent properties and are easily removed and eliminated during normal soot blowing operation. At ang isa na purpose dito, kasi itong tubo na to ay dito namin ilalagay yung LT soot release, ipopost namin by air. So ilalagay namin dun sa may tubo, may parang panel. So ilalagay dun ang LT soot release, tapos itutulak ng 7 bars na hangin para maikalat niya doon sa loob ng tubo, because the upper portion is the EGB or exhaust gas boiler. Isa rin yun, itong LT soot release ay nakakatulong upang itulak niya ang mga deposits na accumulated doon sa tubo, dahil itong EGB na to ay ito yung parang fire tube. So doon sa mga tubo, doon dumaan yung exhaust. So siyempre ang exhaust natin ay mayroon siyang mga carbon deposits. So sa pamagitan dito sa LT soot release ay matatanggal niya yon. Kasi halos every 2 days sila nag soot blow dito. Yung ibang barko everyday ata nag-soot blow sila, pero itong barko na to ay every 2 days naglagay sila ng
soot, LT soot release upang malinis yung EGB. So yun lang ang purpose nito na chemical na to, at saka yung tubo na ginawa ko, yun ang purpose niyan, para dyan dumaan yung LT soot release. So yun lang ang masasabi ko doon sa aking nalalaman about sa LT soot release. So balik tayo dito sa aking symbol ng bagong tubo, at binilisan ko ito dahil reklamo na ang chief engineer dahil matagal na daw, mga 1 linggo na raw hindi pa nakapag soot release. So kailangan bilisan natin ito na makabit sa araw na ito upang makagamit na sila ng LT soot release. Kasi ang katwiran niya ay bumaba na daw yung pressure ng steam doon sa exhaust gas boiler. So kaya ako nang mamadali dito, at 2 pasada lang ang ginamit ko dito dahil wala namang pressure ito. So 2 pasada, okay na ito, goods na tayo dito. Kaya minamadali ko ito na matapos. So ang ginamit ko dito na welding rod ay 70-18. Hindi ako gumagamit ng 60-13, gawa nung ang tubo na ito ay exposed sa heat. So ang 70-18 ay mayroon siyang heat resistance. So mayroon pang pang boiler talaga na welding rod, so wala ako dito. So ang available ko dito ay 70-18 lang. So kaya yun ang ginamit ko. At 70-18 naman ay pwede yan, high tensile din yan. High tensile din yan na welding rod. So goods na tayo dyan. So itong tubo na to ay malapit ng matapos, at nagpo-fluid na lang ako. At pagkatapos nito ay bigay na natin ni wiper ito upang ikabit na niya doon, kasi nag-aantay na sila na matapos ito, at para magamit na, dahil gawa nung sinasabi ko, mga 1 linggo na ay hindi pa sila nakapag soot release. So yun lang ang aking masabi dito. Ang pag-diskarte sa fabrication, kailangan mo ng tiyaga dito sa pagsusukat. Huwag ulit-ulitin mo talaga yan. Huwag mong isang beses lang, dahil minsan yung isip natin ay nagkakamali. So kailangan ma-perfect natin ay ulitin natin. So ispat muna, then sukat, tingnan yung plano kung tama ba, tapos i-compare mo doon. So pag goods ka na, so ka mo i-fluid. So ang ginawa ko dito doon sa branch na yan ay hindi ko muna binutasan para hindi siya mabibingkong. So sa nakikita nyo yung pag-welding ko ay hindi yan na welding, ay nagbubutas ako sa tubo. Ginamit ko yung welding rod na 60-12. Yun ang pambutas ko doon sa loob. Kasi ang 60-12 ay madali siyang makapenetrate at madali siyang makabutas ng tubo. So yun lang ang diskarte dyan upang maganda ang kalalabasan sa ginawa nyo. So sa mga baguhan naman, bagong fitter lang. Itong style na to, ito yung level up na ito. Hindi katulad dun sa mga ibang fitter na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin sila ng pattern or jig. So okay lang, wala naman kung kontra doon sa jig na yan. Kung mayroon kayong enough time, bakit hindi? Ang problema dito ay time charter itong barko na ito. So kailangan namin ng pabilisan na time upang matapos kaagad ang aming
trabaho. At ito na, at natapos natin yung tubo, ay dandahan ng binaklas, at ngayon ay nakabit na at nakapag LT soft release na sila. Naglagay na sila ng chemical kanina at ngayon goods na tayo dito. At ito pa yung luma, barado na pala, puno-puno na yung tubo sa carbon. So ang mapakinabangan natin yan ay ang plans, ay putulin natin yan at ituturno para sa sunod na may pagagamitan ay mayroon tayong plans na kamukha niyan. So okay na tayo dito, at sa nakapanood, sana mayroon kayong nakuhang diskarte about sa tubo na to, paano mag-install ng ganitong na incline yung branch, at sa mga tabingi na plans na kaya nating ginawa ng paraan. At ngayon, ito yung channel natin, ang Sips Peters TV. Sana ay mag-subscribe kayo at marami pa tayong susunod mga video. So okay na tayo dito sa ating project sa araw na ito, at goods na tayo. At sana ay nasa magandang katawan at kalusugan kayo sa lahat ng aking mga subscriber at sa lahat ng mga viewers sa nanonood sa video na ito. At marami pong salamat at God bless at advance Happy New Year. Thank you very much to all. God bless.